Multi-awarded Creamline player, aalis na sa koponan? Magiging import nga ba sa isang volleyball powerhouse country? At high-caliber bench player na matagal nang naghihintay ng spotlight? Time to shine na! Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Isang malungkot na balita ang bumungad sa Creamline fans nitong mga nakaraang araw. Isang multi-awarded player kasi mula sa koponan ang napapabalitang aalis muna sa team upang mag-explore ng other playing options. Malaking kawalan nga daw ito para sa CCS dahil hindi basta-bastang player lang ang posibleng mawala sa kanila. Maaari nga daw na makaapekto ito sa title run ng Cool Smashers ngayong papalapit na ang All-Filipino Conference. Matapos ngang mabigo sa kamay ng Japanese Division 3 team ang Creamline noong nakaraang invitational tournament, pumutok ang balita na magpa-part ways muna ang CCS at prize setter nito na si Gia Morado de Guzman. Umugong ang speculation na magpo-focus muna sa kanyang personal na buhay ang nasabing player dahil ilang taon na rin itong walang halos pahinga sa volleyball. Kakakasal pa nga lang daw ni Gia at ito na daw ang tamang pagkakataon para magkaroon naman sila ng maayos na time sa isa't isa o bumuo ng sariling pamilya. Pero ang mas kumalat sa social media ay ang balitang kinukuhang import si Morado sa isang Division 1 team sa Japan. Napansin umano ng mga Japanese scouts ang galing ng Pinay setter lalo na noong nakaraang invitational conference. Bagamat hindi ganon katangkad ay bawing-bawi naman umano sa skills si Gia at swak na swak ang kanyang fast sets at floor defense sa nasabing bansa. Ayon nga sa ilang sources ay kinuha ng Denso Eribis ang 4-time PVL MVP para palitan ng isa sa mga setters nito. 15 months pa nga daw ang kontratang ibinigay sa kanya at ngayong buwan lilipad ng Tokyo para ma-meet at mag-ensayo kasama ang kanyang bagong team. Pero ano nga ba ang totoo sa haka-hakang ito? Sa current lineup ng Denso, hindi nakalagay ang pangalan ni Gia Morado kaya marami ang nagsabing fake news lang ang balitang magiging import siya. Ayon sa current roster, ibabandera pa rin ni Matsui at Takahashi ang setter positions at solid pa rin ang kanilang lineup. Wala ding statement galing kay Gia o sa Creamline management tungkol sa nasabing pag-alis ng player. Sa ngayon ay focus muna sa pagpapahinga ang team at sasabak na naman sa ensayo para sa All-Filipino Conference. Kung matuloy man daw si Gia, aminado ang mga fans na magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman nila. Malungkot sila dahil mawawalan ng top player ang Cool Smashers na posible pa umanong makaapekto sa title defense nila. Hindi na nga daw magiging kumpleto ang team kung mawawala ang isang Gia Morado. Pero at the same time, masaya sila dahil finally ay na-recognize sa international scene ang galing ng nasabing setter at pagkakataon niya na daw na makaharap doon si Jaja Santiago. Irespeto na lang daw ang desisyon niya dahil karangalan din naman ng bansa ang kanyang dadalhin. Abangan natin sa mga susunod na araw kung maglalabas ng official announcement o clarification si Gia o ang Creamline team. And that's it mga Ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.